Sa mga actual na demonstration at mga pinagawa sa amin, kagaya na lang po ng pagdadrive ng 4-wheel tractor. Marami rin po kaming natutunan na iba't ibang mga machines and equipments, pati na rin po mga implements tungkol sa pagsasaka. Pati na rin po yung mga bagong naimbento nila para na rin po makatulong sa mga magsasaka dito sa Pilipinas. Yung mga, kasi mga father ko at mother ko dati magsasaka. Parang turo-turo lang nila. Makakatulot sa kanila ng konting kaalaman. Yun lang sinusunod ko dati. Ang una. Kasi po minsan, hindi po talaga kami gano'n nag-uusap-usap tungkol dun sa mga palay, sa mga saka nila. Napag-uusapan lang po minsan yun pagka, kunwari, sakahan. Kaso wala rin naman po akong gano'n ma-share sa kanila kasi wala po akong alam nun. Sa nakaugali ang pagsasaka dito, yun lang ang aming sinusunod, yung mga makaluma. Pero nung nitong dumating na yung mga makabago, yun ang aming ginagamit ngayon. Nung nag-training po kami sa PhilRice, dahil din po dun sa, di ba po, sa mga handbooks, na pagka po nagsasabay-sabay po kami na binabasa po namin, kaya po marami po kami natututunan, ganun. Sila po, nagbabasa-basa na rin po sila, nahilig na rin sila magbasa kahit pa paano. Halimbawa yung mga tinuturo sa akin ng anak ko, di ba siya nakakadalo sa PhilRice, yung mga natututunan niyang kaalaman, binibigay niyang libro, nakabasa-basa ako ng pakonti-konti. Nung pinakita ko po yung picture, nakita po nila na yun nga po yung itsura nung nakikita nila. Sabi nila kasi yun yung turo sa kanila nung mga dati, yung mga tito nila, yung mga tatay nila. Kaya po akala nila, talaga yung parang senyalis ng magandang ani. Ganun. Kaya po karaniwan, naniniwala rin po sila kasi po may mga basehan naman po yung kinikwento sa kanila na mga impormasyon. Paraan na may hayop, pwede naman palang hindi gamitan ng insecticide yun, pwede naman palang hindi sprayin yun sa ganung panahon. Ganun, mga na-i-share nila sa amin. Sinunod ko naman, ayun, medyo improve talaga, improve. Double purpose nakatipid ka na, gumanda pa ang mo. Ang nadagdagan pa yung mo. Yung orange beetle, galit na galit po siya dun Kasi daw po, nakadapo daw po siya dun nga sa parang grains ng palay. Kala niya po kinakain nun yung butil ng palay niya. Kaya po pag nakakita siya na nag-i-spray po talaga siya ng pesticide. Ngayon po pagka po ang alam na po niya kung alin yung dapat niyang hindi patayin, tapos kung ano yung dapat niyang hulihin dun sa bukid niya. Nakikilala ko yung mga hayop na hindi dapat tanggalin sa bukid. Dati basta nakakita ko, ini-spray ko agad ngayon hindi na. Malaking karagdagang ibinaituto na pag-aralan ng mga bata na yan. Katuklasan namin yung makabagang pamamaraan. Nakatipid pa kami sa gastos. Ayos naman at kahit paano na-i-share niya sa amin. Kagaya sa utol ko, maluwang ang bukid niyan. Kasi niya kami, natuturuan niya kami ng mga pamamaraan. So yung mga natututunan niyang kaalaman, tinuturo niya sa amin. Yung pong naging training ko sa PhilRice, ang laki po talaga ng naitulong sa akin. Kasi para pong simula po nun parang naging bukas po yung isip ko na dapat pala parang makialam ka rin dun sa nasa paligid mo. Kagaya po dati kasi dito naman po kami nakatira talaga sa bukid simula dati. Kaso po parang wala po akong pakialam dun sa mga, kunwari dyan sa palayan, parang di ko po naiisip. Pero po simula po nung nag-training po ako, nalaman ko po na ang dami palang pwedeng matutunan. Tapos parang marami pa pong pwedeng baguhin para po mas mapaunlad pa yung pagsasaka dito. Tapos kung sakaling mag-aaral po tayo, tapos may matututunan tayo, pag po nag-share tayo sa iba, kagaya po sa mga magulang natin, marami po silang matututunan na makakapagpabago po dun sa pagpapatakbo ng pagsasaka dito sa amin. Ganun po.